mapagpalang hapon po sa inyong lahat ng mga nakikinig noon dito sa Kape, Kwento at Kaalaman, ang radio ministry program na hatid ng DZJV 1458 Radyo Calabarzon at ang Cathedral of the King Church. Yes, so welcome po. Welcome sa inyong lahat. At I think dun ho siguro sa mga nakapansin, no? Ako po ay nagkaroon ng... Napansin ko talaga. Oo nga, sir. Mukhang kung mapansin niyo ho, talagang all smiles sa ulit. Lagi naman ho all smiles yung aking misis, si Ate Chat. Pero especially ho today kasi mapansin niyo nga po, Nag-day off kami. For the past how many weeks, no? Especially ako. Ako po ay nag-ibang bansa ng mga ilang araw, ilang linggo dahil sa trabaho. Pero ako po ay nandito uli. Nakahanap tayo ng konting break para ho tuloy-tuloy lang itong ating programa. So, kita nyo naman, masayang-masaya si Mrs. Sana ho kayo din ay masaya. And especially, napakaganda ho ng ating theme for today. Ang kwento, ano ang kwento ng buhay mo? So, tama-tama, di ba? Para ho sa inyong mga nakikinig nood, yan ho yung, siguro, pag nilay-nilayan natin ngayong hapon, ano nga ba ang kwento ng buhay natin? So, marami ho tayong pag-uusapan mamaya. And especially yung sa topic ng yung nagtagumpay. Di ba? Especially tayong mga Pinoy, pagka sinabing tagumpay, talagang mahilig tayo mag-celebrate. Yes. Diba? Ang sabi nga, we celebrate yung mga small achievements natin. So, diba? So, which is a good, in the heart of the Filipino spirit, yung ganong attitude, yung ganong virtue. So, stay tuned with us. Marami ho tayong pag-uusapan. And Ate Chat, ano nga ba yung una nating pakinggan for today? For ganitong ugnayan na babasahin sa atin ni Deacon Dennis Magdayo, pakinggan ang pagbasa niya ng Awit Kabanata 20, talata 6 hanggang 9. Ngayon ko nalalaman na si Yahweh ang nagbigay sa pinili niyang hari ng kanyang tagumpay. Siya ay tinutugon niya mula sa kalangitan, mga dakilang tagumpay kanyang makakamtan. Mayroong umaasa sa karawahing pandigma at mayroon din sa kabayong nagtitiwala. Ngunit sa kapangyarihan ni Yahweh na aming Diyos, nananalig kami at umaasang lubos. Siya ay manghihina at tuluyang babagsak, ngunit tayo'y tatayo at mananatiling matatag. O Yahweh, ang hari iyong pagtagumpayin, ang aming panawagan ay iyong sagutin. Awit 20, talata 6 hanggang 9. Maraming salamat, Deacon Dennis Magdayo, sa inyong pagbasa ng Awit 20, talata 6 hanggang 9. Yeah, napakagandang mensahe po ulit ang binigay sa atin nung binasa ni Deacon Dennis mula sa Psalm 20. No? But I think, ang gusto ko lang i-point out, Ate Chat, is that, pagka pinanggit natin about yung pagtatagumpay, di ba? And of course, pag sinabi nating tagumpay, talagang kumbaga yun yung resulta nung pusong ibinigay natin into something, commitment na binigay natin, pinagtrabahuan natin isang bagay, pinagsipagan natin isang bagay, or maybe nag-invest tayo sa isang bagay, di ba? And at the end of it, makikita natin na nagkaroon ng bunga yung pagod, yung hirap natin. But I think it's very important to understand, yung sinasabi nga nung Psalm 20 na everything really comes from the Lord. Yes. Yung blessings, yung sinasabi natin na success or achievements in life, they will all be without meaning if we don't understand na it is the Lord who causes all these things to take place in our lives. No? And sana ho maintindihan natin yun na talagang ang blessing, the blessing of life itself is really coming from the Lord. It's always a good reminder for us para maging grounded tayo, kasi yun din siguro yung isang tendency, no? Madalas pagka hindi tayo bumabalik dun sa foundation na ang Panginoon ang may likha ng mga ito, maaaring magkaroon tayo ng pride or yung yabang sa buhay natin, which is of course ayaw natin yun. Hindi yun yung nasa prinsipyo ng Panginoon. Oo. Of course, ang Panginoon nagbibigay ng tagumpay sa atin, pero we also need to work hard. Exactly. Diba? Dapat magsipag tayo. So may participation, meron tayong kailangan din gawin.
Oo, nakalagay nga na ang quote dito, your hard work will pay off. Amen. Oo. Tama ho yun. Pakinggan natin ang interview ni Sheikh Handayan sa Pananaw portion with Deacon David Miguel. Magandang hapon po sa inyong lahat. Andito po si Shekinah, kasama nyo tuwing hapon ng Sabado dito lamang sa Kape, Kwento at Kaalaman, hatid sa inyo ng Cathedral of the King Radio Ministry at DZJV 1458 Radio Calabarzon. Paano mo nasabing nagtagumpay ka na? Ito ba ay pag-aari ng material na bagay, pagkuha ng panlabas na parangal? Ano nga ba ang ibig sabihin ng pagtatagumpay para sa inyo? Paano mo masasabing I made it o kaya nagtagumpay na ako sa buhay? Meron tayong napaka-espesyal na panauhin na kasama natin ngayong hapon, isang taong puno ng inspirasyon ng buhay at mga kwento ng kanyang tagumpay, tiyaga, bilang kakagraduate niya lang ho ng kolehiyo at aktibong naglilingkod sa simbahan. Alamin natin ang kanyang mga sagot sa katanungan kanina. Ikinalulugod ko hong ipakilala sa inyo ang isang tunay na ehemplo para sa kabataan at patuloy na nagtatagumpay para sa Panginoon. Ang kasamahan ko sa simbahan ng Parish Church of St. Stephen the Martyr, Taguig City, Deacon David Miguel. Magandang hapon, Deacon David. Magandang hapon po sa lahat na nakikinig at nanonood sa ating episode ngayon. Thank you po sa pag-imbita sa akin. Hi, hello everyone. Ayan, congratulations on your graduation. Thank you, Ate Kamusta Shek. naman ang bagong graduate? Una, masaya. Second, nakakakaba. Siyempre, another chapter ang nagbukas for me and my family. Especially for me. Another stage na naman yung kailangan kong harapin para sa buhay ko. Ayan, and we're excited for you also. Talagang bawat chapter and si Lord ay patuloy nagagalaw sa buhay mo, sa panibagong chapter ng buhay mo. Pero para sa pangunang tanong ko tungkol sa topic natin, ang kwento ng buhay mo, nagtagumpay. Para sa iyo, Deacon, ano nga ba ang ibig sabihin ng nagtagumpay? Siguro Ate Shek, para sa akin, ang ibig sabihin na nagtagumpay ay nakamit mo ang isang bagay na hindi madali. Siguro madalas kasi sinasabi nila natin pag napagtagumpayan natin ang isang bagay, napakadali lang eh. Pero for me, hindi mo mararating ang isang bagay ng napakadali kasi naniniwala ako na araw-araw tayong hinuhubog ng ating Panginoon sa mga bagay-bagay na ating pinagdadaanan. Our struggles molds us to achieve our goals, to make it simple. In God's perfect timing, ang meaning sa akin ng nagtagumpay. In His given time, we will succeed. In His perfect time, di ba? And the struggles really will mold us, but we just have to not give up and continue on. Ano naman yung kwentong napagtagumpayan mo sa buhay mo? At paano mo masasabi ang Panginoon ang nagtakda nito? Recently graduate ako from Far Eastern University sa course na Leadership and Human Capital Management last July 25, 2023. And I can proudly say na si Lord talaga yung nagplan ng lahat sa akin. You'll know na siya mismo yung nagdakta para sa atin or siya mismo yung nagplano if He will let you go through it, but not alone. Which means na in moments that we need wisdom and guidance, comfort and peace, we need answers, nandyan siya. And every decision that we make is always there to let us know na ito yung pinlano niya para sa atin. We just need to follow Him as well. Yun yung for me. Ito naman. And para naman yung sa college life mo, Deacon, ano yung pinaka natatandaan mong pagsubok tapos nasabi mo, napagtagumpayan ko na? May subject ba? Or like tao or professor na parang tinulungan niya ako dito? This year lang yung OJT. Kasi delayed ako for almost 1.5 months. Kasi naghahanap kami ng company for OJT and everything like that. Mahirap mag-apply. And medyo, ang ginawa ko rin, mali ko rin is isa lang yung in-applyan ko somehow. Pero when it comes to that part, Lord, kung will nyo talaga na nandito ako sa company na to na in-applyan ko, na matapang ko in-applyan, kayo na Lord bahala. And siguro tama na din na God planned it out for me kasi may mga OJT, alam naman siguro ng iba na kung mag-OJT dyan o nag-OJT na minsan yung OJT nila taga-timpla lang ng kape. And yung binagsak sa akin, yung sa amin binagsak, trabaho talaga almost na mga nagtatrabaho na doon. Kulang na lang bigyan ka ng minimum wage sa pagtrabaho ka na ng todo. Kasi may pinagpipray tayo most of the time. And when we get it into that point,
let's make the most out of it. May some part din sa akin that time na kinwestiyon ko yung sarili ko, yung capabilities ko bilang isang individual na matatapos ko ba ito ng maayos? May matututunan ba ako dito? Or mismo sa sarili ko, pagkatapos ko ba dito, may napatunayan ba ako sa sarili ko? So, yun yung naging struggle sa akin kasi most of the time, ang struggle sa akin, yung kina-question ko palagi yung capabilities ko na, am I great? Will I be great as well? Yeah. Hindi naman perfect, but somehow, may certain points ba sa buhay ko na aangat din ba ako? Wow. So, yun yung question palagi sa utak ko na, Oo. hindi naman yung pasikat na term na I will be great na kilala ko ng lahat ng tao. It's just that self-accomplishment na pag nagawa ko to, alam ko sa sarili ko nag-improve ako. Lahat naman talaga tayo dadaan no, sa gano'n. No? Kaya nga parang ganda ng sinabi mo na naging bold ka sa prayer mo na, Lord, ito yung gusto kong company. And binigay sa'yo ni Lord, ngayon nasa iyo na bilang Kristiyano na tatagan yung loob mo na maging fruitful yung blessing na binigay niya sa'yo. No? At congrats on that, Deacon David. Para naman sa mga Thank you. estudyante na nakikinig na may tanong din sa utak nila, kaya ko bang matapos to? Matatapos ba ako this year? Papasa ba ako sa exam? Anong mensahe mo para sa kanila? First, siguro, surround yourself with friends who are there to support you. Very important. Hindi lang friends na nandyan para makipagbiruan, makipaglokohan, and everything. Alam ko part na yun ng college life and everything. Pero for me, surround yourself with friends na who's there to support you, to guide you as well, na to put you back into place na sasabihin nila sa'yo, tol, mali na yan. And siguro thankful ako kay Lord din on that part kasi meron akong friend na ever since first year, hanggang ngayon graduate kami. Kami lang dalawang graduate na sa course namin na nagstay dun sa school namin. Which is for us an achievement kasi may dalawang school. It's for Eastern Manila and Makati. Kami lang yung dalawang graduate dun sa course na yun sa Makati. And on our part, we try to help each other na, oy tol, kaya natin to. Oy tol, baka naliliis ka na, hindi mo na naman natatapos yung mga requirements mo. Ito kailangan mong gawin, ganyan. So, yun, it's very important for us, for you and me na have support system na hindi ka rin nila idadrag pababa. Dadrag ka pa nila paangat. And second, siguro, do everything with joy. Alam ko napakahirap yun, lalo na sa mga nagka-college kasi may mga professors tayo hindi nagsisipasok and hindi nagsisipasok. May mga professor na nagtuturo pero binabasa lang yung tinuturo. Pero for me, do everything with joy. Because siguro pag ginawa natin lahat with joy, everything will be smooth as we accomplish it. Yun yung sinasabi ko palagi sa sarili ko. Gagawin ko na lang to na may saya. Kahit napakahirap. And lastly, last but not the least, ang pinaka-importante sa atin bilang isang Kristiyanong estudyante, trust God in every action that you'll do. Because every step that we take, there may be a lot of uncertainties na, ay Lord, tama ba tong dinadaanan ko? Tama ba tong course ko na to? Tama ba na nag-wait muna ako? Tama bang ganito, ganyan? Pero slowly but surely, He'll show us the do's and the don'ts along the way. Yun yung na-realize ko. Nasasabihin sa'yo ni Lord ay, anak, don't do that. Or do this, do that. Accomplish this, accomplish that. And you'll reap everything. And basically, unahin mo si Lord in every action. Yun yung napatunayan ko na unahin ko si Lord. Alam kong aayos at aayos yung lahat. Ganun lang. Totoo. Ang ganda. Napaka-practical ng mga mensahe at tips mo sa ating mga tagapakinig. Hindi lang para sa mga estudyante, kahit sa mga nagtatrabaho, pwede nilang ma-apply ito. At dahil dyan, Deacon David, gusto ko lang malaman, ano ang salita sa Biblia na pinanghawakan mo nung nasa kolehiyo ka? For some, siguro cliche na marinig tong or yung sobrang common ng marinig tong Bible verse na to. Pero for me, Philippians 4:13, I can do all things through Christ who strengthens me. Yes. And in that verse, di ba sabi, all things, which means in every action that we do it all with Christ and through Christ. He'll be there to support us. And last but not the least, He'll be our alarm clock na He'll wake us up na He's there. Kaya nga na sinabi ko kanina, He's always there in our tough times. Always there to give us comfort, our peace. Yun yung reminder niya everyday na
I'm giving you strength eh. Same goes na, His faithfulness is new every morning. Yun yung nire-remind ko sa sarili ko na, and madalas pag nakalimutan ko rin mag-pray, ang sinasabi ko palagi yung phrase na, Lord, ikaw na yung bahala. Yes. Kasi Talagang it's total not by, surrender. it's not by my strength kasi Ate Shek na magagawa ko yung mga bagay-bagay. Correct. Although pinupush ko yung sarili kong umangat, mag-move forward, pero ang mindset ko is I'm with Christ eh. And ang reminder rin sa akin lahat ng mga tao nakapaligid sa akin. Lalo na sa ministry ko. Nandyan ka na eh. Bilang isang minister. And He'll be there to guide you along the way, along the path. He'll wake you up pag mali ka, pag tama ka, sasabihin ka niya, anak, good job. Yun yung pinangahawakan ko always. Maraming salamat, Deacon David, sa oras at Thank sa you din po. testimony. Again, congratulations, and we're excited for your new chapter. Ayun ho, no? Si Deacon David, pinalalahanan tayo, nagigisingin tayo ni Lord sa kanyang presensya at sa katotohanan na hindi niya tayo iiwan. Lagi tayong parang gusto ni Lord na magtagumpay tayo sa buhay. Kailangan lang natin gumalaw at makinig sa kanyang mensahe at utos sa atin. Kaya naman ito po muli si Shekay na mga tagapakinig. Tandaan nyo, tayong lahat ay pinagpala ng may kapal para maging isang pagpapala sa kapwa natin. Mahal kayo ng Diyos. Paalam. Maraming salamat, Shek Handayan, sa pag-interview kay Deacon David Miguel, ang ating deacon from St. Stephen the Martyr Parish Church in Taguig. Amen. Ang nagustuhan ko talaga yung testimony ni Deacon David. Alam mo ba, naging estudyante ko pa yan, si David, sa high school. Oo. Hindi halata, Ate Chat. And I'm so proud. Congratulations. Congratulations na yung batch nyo talaga nag-graduate na. And because of hard work nga, and because of yung faith niya in the Lord, sinabi niya dun sa interview na si Lord ang nagplano ng lahat, 'di ba? Sabi nga, commit your ways to the Lord and He will crown your efforts with success, right? Tama. Ano ko lang, Ate Chat, napansin ko lang pala, ito palang nasa natin, no? Nasa Cup mga natin, cups mug natin, nakalagay natin. dyan. Oo. Philippians verse 1 to 16, napakagandang verse and tama-tama din doon sa testimony ni Deacon David. He who began a good work in you will be faithful to complete it. oo. Diba? So, kung ano man yung mga pinaghirapan natin, kahit minsan, no, when we start small. Diba? And actually, yung experience din, it's not necessarily a walk in the park. Kumbaga, talagang may challenges, no? As we go through that journey of maybe may binigay si Lord na dream sa puso mo. May binigay si Lord na, may gusto kang gawin, may gusto kang ma-achieve. May mission ka. May mission ka, not only for yourself, but especially na when that goal, yung goal na yun is para sa kabutihan din ng iba. Diba? It may start, siguro, difficult at the beginning, but remember ho, isaalala ho natin yung sinasabi nga ni St. Paul, He who began a good work, kasi ang Panginoon pa rin talaga ang nagsimula niyan, ang naglagay niyan sa puso mo. And kung whatever He gives, if we cherish it, if we treasure it in our hearts, and mag-respond din tayo, no, by being faithful to it, as sabi mo nga, na nagsisipag tayo, binibigyan natin ng panahon natin, then it's the Lord who will cause that little seed para mag-flourish and to grow, and He will complete succeed. Yes. Yeah, magtatagumpay talaga tayo as long as we just keep going. Huwag tayo titigil. Then di ba merong isang quote, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Yeah. Diba? So, ang Panginoon ang nagtatapos sa tagumpay, pero dapat magsimula din tayo. Diba? So, pakinggan natin si Master JC Hudloman sa Titik at Tugma sa kanyang piyesang Araw at Gabi. Magandang hapon. Ang piyesa natin sa araw nito ay pinamagatang Araw at Gabi dahil hindi mo naman mapahalagahan ng gabi kung hindi mo pinagdaanan yung araw. At di mo rin mapahalagahan yung araw kung hindi mo pinagdaanan yung gabi. Saan magustuhan nyo? Sadyang likas na sa atin ang maakit sa mga kwento ng tagumpay. Bakit? Dahil ba ang buhay ay mapanakit na para bang walang malasakit?
Baka naman di lang natin napapahalagahan kung sino at anong meron tayo. Di ko sinasabing magbulag-bulagan sa kahirapan na dinadanas ng karamihan na magkunwari na okay lang ang lahat kahit hindi. Hindi natin matutulungan ang kapwa mamamayan kung hindi mulat ang ating kamalayan. Ang sinasabi ko lang, balansehin natin. Dahil kung masyadong negatibo ang pananaw mo, wala nang mabuti sa mundo. At kung masyado namang positibo, magiging ignorante na tayo sa mga negatibo. At di ko din sinasabing dapat pantay sila 50-50. Kanya-kanyang timplayan parang kape. Hanapin mo kung ano yung balanse para sa'yo. Kahit ipagbunyi, kahit gaano man kaliit na pagwagi, pero panatilihin ang kamalayan sa kapagligiran. Sa ganitong paraan, napapanatili ang ating pag-asa tungo sa layunin habang nababatid kung ano ang balakid. Let's fight our battles in worship just as Paul and Silas did. Praise you, Lord. This is how I fight my battles. Yes, Lord, praise you. This is how I fight my battles. We worship you tonight. This is how I fight my battles. This is how I fight my battles. Praise you, Lord. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battle. Yes, Lord, amidst all sickness, we proclaim healing in Jesus' name. This is how I fight my battle. Mga panahon, Lord, na walang-wala kami, we declare restoration and provision. In the midst of conflict and misunderstanding, we declare unity and love. This is how I fight my battle. In the midst of confusion and anxiety, we declare peace. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. Yes, Lord. It may look like I'm surrounded, but I'm surrounded by you. This is how I fight my battle. Come on, church, sing it. This is how I fight my battle. 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 Come on, church! Proclaim it! This is how I fight my battle. 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 Come on, church, break through those walls. Maraming salamat, Holy Society of King David, sa inyong rendition ng Surrounded. Fight My Battles. Pinapakita sa atin kung gaano kaimportante ang paglapit sa Panginoon. Ganito daw natin malalabanan ang lahat ng mga challenges natin sa buhay. Lumapit tayo sa Panginoon. Let's go to Him. Let's seek Him first. Kasi tamang ano yan tamang prinsipyo talaga yan. Yung daan papuntang tagumpay, hindi naman ho yan madali. Oo. And Madalas mahirap. actually, may kita ko na marami ho tayong mga ganong stories. We know na at some point, nasabi nating successful na sila, pero ang dami ho na ng pinagdaanan eh. Oo. Sabi nga, Kumbaga, diba, 1%
inspiration, 99% perspiration. Exactly. So and through that, no, especially tayo bilang mga Kristiyano, alam natin na yung hard work na yung challenges na yon to be able to achieve yung mga dreams na binigay ng Panginoon sa puso natin, it will not come easy. And that is why all the more kailangan tayo lumapit sa Kanya. And this is ito yung sinasabi ng song, no. And itong sinasabing ng song ng surrender. This is how I fight my battles. No? I go to the altar of the Lord to seek His help. And siguro gusto ko lang, Ate Chat, i-relate din dun sa piyesa ni J.C. Hudloman. Kumbaga, kailangan balance din. Yes. Kasi minsan, no, Oo, tayo yun mga ang tao, reminder niya sa masyado atin. tayong focus dun sa goals natin, na yung tipong nakakalimutan natin yung mga simple things in life. Yes. And it's very important na aware tayo doon na 'di ba? Kaya nga bilang mga Pilipino, minsan meron tayong tinatawag na crab mentality kasi sobrang focus tayo sa goals na hindi natin mapapansin may nasasaktan na pala tayo. Just by, dahil nga talagang goals oriented tayo. But sinasabi nung ni JC is that when we are aware, that's actually yun yung tagumpay. Kasi naging sensitive ka sa pangangailangan ng iba na kung kailangan man rin ng tulong, baka sila kailangan rin nila ng tulong sa journey nila dun sa pinaglalaban nila. And that's what success is all about. When you become aware of your surroundings and other people's needs, that's what success is all about. Yeah, Yun yung ganda sa piyesa ni JC. Magbabalik ang kape, kwento at kaalaman. Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radyo Calabarzon. Welcome back to Kape, Kwento at Kaalaman. Salamat sa pakikinig noon dito sa DZJV 1458 Radyo Calabarzon. At kung kayo tumututok from our Cathedral of the King page at Kape, Kwento at Kaalaman page, thank you so much sa pagsubaybay every Saturday. Na-miss ko to. Na-miss ko ang aking pag-host with my very handsome husband, Kuya Richie. Na-miss ko rin ho yan. But anyway, Nandito pa rin tayo sa series ng Kwento ng Buhay Mo. Kamusta po ang inyong journey sa inyong buhay? Yan ang pinag-uusapan natin. Ang mga kwento ng mga nagtagumpay. Baka meron kayong testimony or maybe you'd like to share your greatest accomplishment. Or maybe may pinagdadaanan kayo at you're still on that way. On the road pa lang kayo to success. At kailangan nyo ng tulong, maaari po kayong tumawag sa ating landline 0960-3924-929. At maaari nyo po kausapin ang ating mga counselors na always naka-standby para pakinggan kayo at ang inyong mga prayer requests. Natural sa ating mga Pilipino, natural sa tao ang magkwento, 'di ba? Lagi tayong nagkukwento at kung ano yung kinikwento natin, yung bukang bibig natin, kung tagumpay man 'yan. Nais ko kayong pasalamatan dahil naging part kayo ng pag-mold ng mga taong nasa paligid nyo. Gaya ng ating ang guest ni Doc Grace for Dunong Tulong Pangkalusugan. Doc Marie De Velos, pag-uusapan niya ang importansya ng pagbabasa, reading aloud to our children, at kung paano natin tulungan na magtagumpay ang ating mga anak. Doc Grace? Magandang hapon mga kaakibat. Welcome sa isa na namang episode ng Dunong Tulong Pangkalusugan. At para sa Sabadong ito, meron na naman akong bagong very special na guest. Ayan, so hahayaan ko na magpakilala siya sa inyo, sa inyong lahat na aming mga minamahal na tagapakinig noon. Ayan, si Tita Doc Marie De Velos. Hello po, Tita Doc! Hello, Mary Grace. Magandang hapon po sa inyong lahat. And kapasalamat ako, Grace, for inimbitahan nyo ako ngayong sa programang to para makashare naman ako ng aking
information na baka makatulong din po sa Yes. ibang tao. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak ng amin pong imbitasyon at very blessed po kami na i-guest po kayo ngayong Sabadong ito. So, Tita Doc Marie, maaari niyo po bang bigyan kami ng idea kung ano po yung mga ginagawa po ninyo as frontliner, as a medical doctor? So una sa lahat, ako ay isang pediatrician or isang doktor na trained para mag-alaga po ng mga bata. So ang mga bata age 0 sa kapanganakan nila hanggang 18 years old. Yun po yung hawak po ng mga pediatricians. At the same time, I'm also a public health provider or public health expert. So ang aking isa sa mga linya na aking ginagawa ay mag-organize po ng mga community programs or public health programs na nakakabuti po sa isang populasyon. So sa groups of individuals. So hindi lang po sa isang pasyente but a group of individuals po or population or community, komunidad po ang hawak ng isang public health specialist. Ayan. So, ang topic po kasi natin for today, di ba, is tungkol sa importance ng reading aloud to the children. So, Tita Doc, maaari niyo po bang ibahagi sa amin, ano po ba yung kahalagahan noon na binabasahan natin yung mga bata? Napakamahalaga yan, lalo na sa mga magulang or sa mga na nag-aalaga po ng mga bata. So, dapat nating malaman na ang development po ng isang bata ay nagsisimula mula sa pagkabuntis ng nanay o nasa loob pa lang siya ng sinipupunan hanggang sa pagdating niya ng 2 taong gulang. Ito yung sinasabi na first 1,000 days of life. Mm-hmm. And ang development po is a constant process. Sa Department of Education naman, sinabi nila important yung development ng isang bata from 0 until 8 years old. So tuloy-tuloy po yung process na yan. And ang bata po ay natututo lamang siya base sa interaction niya sa paligiran, sa environment, sa bahay, sa tahanan niya. And higit sa lahat, interaction niya sa kanyang mga magulang or sa mga nag-aalaga sa kanya. So napaka-importante lalo na pag kunyari nag-i-interact yung magulang doon sa baby kung siya sanggol pa lang para ma-develop yung language niya. Okay? Yes. So, yung reading aloud is one practice po na ito yung literacy practice para ma-expose yung bata sa language. So, yung reading aloud, it doesn't have to be dapat English yung libro mo. Pwedeng Tagalog, pwedeng kung ano man yung dialect nyo. Ang importante is may interaction kayo. Mm-hmm. So, maaaring sabihin natin na, Doc, ano naman ngayon? Panahon na ngayon ng internet, pwede bang YouTube na lang, tapos sundan na lang ng bata yung, kunyari, meron siyang mag-read aloud yung YouTube sa kanya. Hindi po yan, ang YouTube pwedeng maging important or mahalagang katuwang or tulong, aid para i-educate yung bata. Pero hindi po yan enough para mag-replace ng human interaction po. Mm-hmm. Kasi doon sa pagbabasa, hindi lang naman yung literacy or yung dunong ng bata para ma-develop yung language or marunong siyang magbasa, kundi yung emotional bond nila. So doon sa reading aloud to the children, nade-develop din po yung trust and yung bond ng isang bata sa kanyang nag-aalaga. Pwedeng magulang yan, pwedeng nanay, pwedeng tatay, pwedeng tita, pwedeng lolo, or pwedeng kung sino man yung special person na nag-aalaga sa kanya. And learning happens as an emotional experience. So dapat para yung bata matuto in a positive sense, maramdaman niya na merong kusa at pagmamahal yung taong nag-aaruga sa kanya. Nabanggit niyo na rin po, Tita Doc, no, yung about dun sa first 1,000 days, no, yung importance ng development na it starts from pregnancy. Pero yun nga po kasi syempre minsan yung mga mothers din, for example, parang gusto nila yung specific na sagot, no, like halimbawa, Doc, so kailan specifically or parang gaano ba kaaga in terms of age, no, na
and gaano kadalas also na dapat ginagawa natin yung pagbabasa sa mga bata para ma-maximize po natin yung mga benefits? Well, dun sa Reach Out and Read program, ito po kasi yung sinimulan namin na i-establish yun sa Pilipinas. So, at that time, around 2008, yung mga specialists po or pediatricians from the United States introduced the Reach Out and Read program. And napakaswerte ko na at that time, junior consultant ako sa VLUNA. And doon napili ang VLUNA na mag-pioneer nung Reach Out and Read. So doon sa programang yon, ini-encourage po na yung starting 6 months old, mag-expose na ng mga magulang, expose na yung bata sa mga developmentally appropriate book. So meaning, kasi at 6 months, yung development niya, nag-develop na siya ng fine motor skills, so pwede na siyang maghawak ng isang board book na ka-size ng kamay niya. At the same time, sinusubo na nila yung mga gamit sa bibig. So, through that, mafe-feel niya yung texture, yung paghawak ng libro, yung madedevelop niya yung pag-turn ng pages. Picture books lang. Hindi naman natin tuturuan ng heavy words or big words, but just picture books. No? Usually, at mga 6 months, gusto nila makita ng books about yung faces ng bata, emotions, so kapwa baby nila, makita nila. So, as the child grows, bibigyan mo din siya ng developmentally appropriate books until 5 years old. Meron din namang iba na nagsasabi na habang buntis pa lang yung nanay, magbasa na or expose sila sa music. Actually, you can never start early. So, parang there's no such thing na napakaaga naman or parang OA naman yung nanay. It develops bonding naman talaga. Yes. So, there's no hard and fast rule. It's about when we say reading na may book, yung at 6 months pwede yon na pwede nang hawakan ng bata. So kasi ang reading aloud, hindi natin parang in-encourage natin na yung bata din may interaction or may part din siya na ginagawa, and that is holding the book. Kasi pag younger than 6 months, hindi pa niya kayang maghawak. Yes. So baka mahulog lang yung libro sa mukha niya. Diba? Tsaka hindi pa siya nakakaupo. So, by that time na 6 months, nakakaupo na siya. Pwede nang mag-eye contact mo sa caregiver. The caregiver can put the child sa lap niya, tapos they read together. And i-allow niya na buksan-buksan or i-discover yung book. From the womb, syempre yung preparation, so ensure lang na healthy yung nanay at yung baby. So everything, a lot of things can happen in the womb. So, yan, importante din talaga yung preparation. And yeah, I do encourage pregnant mothers to start early. Talk to their children, expose the baby inside their womb sa music. Yes, noted po yan, Tita Doc. So, para po sa atin pong last question, no? So, meron po ba kayong mensahe para po sa ating mga tagapakinig noon? Yung importansya po na yung role na piniplay po ng magulang or caregiver sa development ng isang bata. Nakadepende lahat yung development ng bata sa inyo, sa caregiver. So, kung ano man yung mangyari or ano man ang hindi mangyari during the first 1,000 days of life, yun yung mag-push sa kanya sa future. So kung kunyari wala siyang opportunity na ma-expose siya sa early literacy dahil hindi siya inalagaan ng maayos or in-expose lang siya sa computer, walang interaction sa humans, hindi siya nakadevelop ng bond, may epekto po yun sa kanyang paglaki. So everything is very important yung first 1,000 days of life, and talagang dependent ang isang baby sa pag-aaruga ninyo. So napaka-importante po nun. Ang pagbabasa naman, hindi naman kailangan mamahaling libro yung ibigay nyo. Hindi naman kailangan English o pwede kung ano man yung dialect or ginagamit yung lingwahe. Pwede nyo pong basahan yung bata. So, hindi ang importansya ng pagbabasa hindi para maging genius siya
o para maging mauna siyang magsalita or magbasa sa mga classmates niya kasi iba-iba naman ang development ng mga bata. Hindi natin pwede i-compare ang isang bata sa isa. But ang bonding niya between you and the child. So, yung bonding ang importante dyan. And talagang sobrang dependent sila sa inyo, mga magulang. And I do encourage you na maging involved sa pagpapalaki ng inyong mga anak. Napakaganda po nung sinabi ninyo, no, Tita Doc. And I think, mai-correlate din natin yan dun sa sinasabi din sa Bible, di ba? Yung reminder din talaga sa mga magulang, di ba? Na, they should really give time, and train their children, di ba? In the way that they should go. So I think, ganun din, di ba? Parang, hindi lang naman siya sa spiritual, pero even sa science, no? Gaya nga po ng sinabi ninyo, na malaki yung role talaga ng mga magulang at ng mga caregivers sa mga bata. Ayan. So maraming salamat po talaga. For sure, marami pong natutunan yung mga tagapakinig nood natin sa ating kwentuhan ngayong Sabado. Ayun. Maraming salamat mga tagapakinig nood at sinamahan niyo na naman kami sa another episode ng Dunong Tulong Pangkalusugan. At nawa, dumating ang araw na ang bawat isa sa atin ay malusog na, marunong pa. Paalam! Nalala ko tuloy, every night, binabasahan ng aking asawa ang aming mga anak. At yan ang naging successful naman tayo sa pagturo sa kanila kung paano magbasa. And hindi lang yung pagbabasa, pero yung pagbonding. Tayo, pagka mga anak natin, di ba, nagbabasa sila about mga fairy tales, gano'n. Kasi it helps yung creativity. And yun yung important na aspect na kailangan natin maintindihan. Pagka pinag-usapan natin yung tagumpay, kailangan talaga may creativity Oo. Diba? Hindi ko ibig sabihin na magaling ka sa drawing or sa artwork. Ako, di man magaling. Diba? Pero, like, for example, yung mga businessmen, diba? Or yung sa technology, a big part of that is yung creative thinking nila. Diba? So, sana po, wag nating pabayaan yung importance na hayaan natin magbasa. Expose natin sila sa mga books. Yes. No? Kaya nga, ang batang mahilig magbasa ay magtatagumpay sa marami. I think napaka-ano po yan. Napaka-totoo niyang quote na yan. No? Pwede nyo, subukan nyo sa sarili nyo mga anak. Diba? Let them read a lot of books. Pakinggan naman natin ngayon si Father Xavier Flores ng Cathedral of St. John the Divine from our church in San Pablo, Laguna. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Ako po si Father Francis Xavier Flores or Father Xavier, isang pari po sa Diocese of Southern Luzon sa Cathedral of St. John the Divine sa San Pablo City, Laguna, na nasa ilalim po ng pamumuno ni ating butihing Bishop Paulino Villavicencio. Ang pinakatema po natin sa araw na ito ay kwento ng buhay mo nagtagumpay, hango sa ating scripture verse na 1 John 5 verse 4. Ayon dito, for everyone born of God overcomes the world. This is the victory that has overcome the world, even our faith. Sa Tagalog po, sapagkat ang sinumang ipinanganak ng Diyos ay dumadaig sa sanlibutan. At ito ang pagtatagumpay na dumadaig sa sanlibutan sa makatuwid bagay ay ang ating pananampalataya. Kaya nga kung ating matatanong, ano nga ba ang ibig sabihin ng matagumpay? O ano ang batayan ng pagiging isang matagumpay? Nakamulatan ko at halos tumanda na po ako sa simbahan mula pa 1987 na dati po ay sa Christian Life Fellowship, San Pablo City Chapter. Nagsisimba at napasali po ako sa band ministry noong 14 years old pa lamang po ako, 1992 at second year high school po ako noon. Dahil lumaki po akong medyo mahiyain, tamang-tama sa akin ang pagtugtog para hindi masyadong expose sa mga tao. Hanggang sa nakapag-college at naging dentista po ako, ay sinikap ko pa din pong makapag-ministeryo every Sunday. Nung makatapos po ako ng pag-aaral, ay ilang taon lamang inordinahan din po akong deacon at nakapag-asawa po ako at nagkapamilya. Sa gitna po ng paglilingkod sa simbahan, hindi ko akalain na kami ay dadaan sa isang malaking pagsubok sa pinansyal noong 2011. Na halos talaga ay gusto ko nang sumuko at umalis at iwan ang lahat maging ang aking paglilingkod sa Diyos at sa simbahan. At sa gitna ng pagsubok na ito ay kasabay pa na ipinahayag ng aming bishop, ni Bishop Paul, na ako'y kasama sa ordinahan sa pagkapari.
Sabi ko nga kay Bishop Paul noon, pagkatapos na lang po ng problema ko, Bishop, saka po ako magpapa-ordain na isang pari. Pero sa katapatan ng Diyos at sa pananiig ng kanyang kalooban sa akin, ay naordinahan akong pari noong 2012 na nasa gitna pa rin po ako ng malaking pagsubok. Lumipas sa mga panahon, mga 3 to 5 years, at namalayan ko na lamang na natapos at napagtagumpayan ko na pala ang aking pagsubok na halos magpasuko sa akin patuloy na paglilingkod sa Diyos at sa kanyang simbahan. Talagang tunay na ang papuri at pasasalamat ay sa Diyos. Hallelujah! Ano naman ang aking natutunan sa mga bagay na aking naranasan? Una, ang pagiging matagumpay ay hindi absence o kawalan ng pagsubok o problema. Bagkus, ang mga bagay nito, ang ating pagsubok, kawalan, problema, pangasuliranin sa buhay, ang magbibigay ng kahulugan at kulay sa ating mga tagumpay sa buhay. Kung wala tayong pinagdaanan na laban o pagsubok, paano natin masasabi na matagumpay tayo? Pangalawa, ang pagiging matagumpay ay kung nagagawa mo ang kalooban ng Diyos sa iyong buhay. Sa ating ginagalawang mundo, iba ang definisyon ng pagiging successful o matagumpay o victorious. Sa kanila, pag marami kang pera, magagarang sasakyan, magarbong bahay, mataas ang posisyon sa isang kumpanya o may kapangyarihan at impluensya, iyon ang successful o victorious. Hindi naman masama ang mga bagay na iyan, pero ang tanong, yan ba ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay? Masasabi kong matagumpay ang isang tao kung namumuhay at lumalakad siya sa kalooban ng Diyos, kasi iyon naman talaga makapagbigay sa atin ng fulfillment sa ating mga sarili-sariling buhay. Ang pangatlo, ang pinaguhugutan natin ng lakas para magtagumpay ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Sa ating mga Kristiyano, alam natin na sa araw-araw nating buhay, syempre may pagsubok, may problema, may suliranin, may kawalan, pero may kapanatagan pa rin tayo na malalagpasan at mapagtatagumpayan natin ito dahil sa ating Panginoong Hesukristo, nakasama natin at napagtagumpayan niya na lahat ang mga bagay. Kaya nga sabi niya sa John 16 verse 33, Juan 16 na kabanata, 33 talata, ang mga bagay ni ito ay sinalita ko sa inyo upang kayo magkaroon sa akin ng kapayapaan. Sa sanlibutan, meron kayong kapighitian. Ngunit laksan nyo ang inyong loob. Pinagtagumpayan ko na ang sanlibutan, sabi ng ating Panginoon. Salamat sa Diyos, tayo may katagumpayan sa buhay. Kaya bilang pagtatapos, tayo mga Kristiyano ay nagtagumpay, matagumpay at patuloy na magtatagumpay. Kaya sa Diyos tayo ay magbigay lamang ng pagpupuri at pagpupugay. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Maraming salamat, Father Savior, sa inyong patotoo. Ang galing. Nakakatuwa na bata. Pareho tayo, bata pa lang, nag-start na tayo sa ministry. And habang sinusubukan siya ng Panginoon, meron siyang malaking pagsubok, ginawa pa siyang priest. Ano ba yung feeling na yon na maging deacon or maging ordained? Napakabigat na responsibility. Pero in the midst of the challenges, still inaccept niya yung kalooban ng Panginoon. And siguro yung testimony nung buhay ni Father Savior, no, sasabi ko na yung kasing concept natin madalas pagdating sa tagumpay is really, siguro may mataas ka nang narating sa buhay mo, yung social status mo, pagka may mansion ka na. Pag gano'n, pero ibig sabihin, status kasi, material, yun yung usually natin sa success. But if we really listen to the testimony of Father Savior, actually yung as we go along in life, no, and hindi natin nakakalimutang pagsilbihan ng Panginoon, that's actually really for me that's true success. Na pinagsisilbihan mo ang Panginoon despite na kailangan mong bumuhay ng pamilya mo, di ba? And siguro yun yung reminder sa atin. And it doesn't have to be na kailangan niyo po maging ordained minister or you'll have to be full-time sa simbahan. It just means that, in everything, even if we have our own personal goals, we never forget that to serve the Lord. Yes. Whether it's in the church or let's say, meron tayong mga mini-minister ang mga
mga tao. Sabi nga, di ba, in everything you do it heartily as for the Lord. So, that in itself, ministry na yun. So, sana huwag natin kalimutan yon na hindi dahilan ang, let's say, ang career, hindi dahilan ang, yung mga dreams natin, mga goals natin, hindi yung dahilan para huminto tayo sa pagsilbi sa Panginoon. Actually, all the more na mas pagsilbihan natin ng Panginoon because of the achievements that He has blessed us with. Ako may testimony ako. Ayan. Alam niyo ba, salamat po sa lahat ng mga nagbigay, mga sponsors, mga family, friends na nag-donate dun sa aming territorial convocation. Kung naalala niyo po, for the past month, we've been inviting and ang ganda po ng response. Dahil, tingnan niyo po, ito, we have some clips po of our Go Forth 2023 territorial convocation. Thank you so much. To the busy world, go forth to the mountains, go forth to the darkest towns, in the broken parts and places, go forth, I am with you, fear not, I will cover you, for I am your God, and you are mine. In moments of fear and doubt, in times of Excited po kami sa lahat ng mga delegates. 600 plus delegates na nag-attend ng Go Forth, ng aming convocation, dun sa seed na mapaplant ni Lord for church planting and community building. Yan. Thank you so much dun sa team na nag-handle at dun sa lahat ng mga tumulong at mga sponsors. So, tagumpay. Isang tagumpay yun. yan. So, especially para sa amin, sa church namin, isang pagkakataon ko sito para yung mga kapatiran namin sa iba't ibang all over bahagi Luzon, ng Visayas, Pilipinas. Mindanao. Yes. Paraan ho yun para makapag-fellowship. And it was a success. And of course, lahat to ng papuri ay para sa Panginoon sa pagkakataon na ito. And we're at the end of our program. So maraming salamat to, especially those na nag-tune in sa amin from start to finish. And hopefully, meron po kayo natutunan sa ating topic na ito. And just continue. Kumaga, tuloy lang sa pagtupad ng mga dreams na binigyan ng Panginoon. You will find success as long as yung foundation natin ay tama. And for next week, Ate Chat, meron tayong bagong series sa Batoor, but next Saturday, ang topic ko natin is Kalmado sa gitna ng pagsubok. So, napakagandang topic yan na pag-uusapan natin for next week. And I think, meron din tayong ibang mga before we end, magbati muna tayo. Yeah. So, all our August celebrants, and especially kasama po dyan yung aming ikatlong anak na si Lois Andayan. Happy birthday, Lois! Happy birthday, Lois! Happy birthday, Tita Let Bitangcor, Ruth Pantilanan, and Sister Cherry Ormenita. And of course, kay Ate, belated happy birthday kay Ate Marilyn Magdayo and kay Sister Irma Sabino. So, happy birthday po sa lahat ng mga August celebrators natin. Sana po ay marami kayong natutunan. Dahil ako, while we are talking ng asawa ko, mas marami ako natutunan din from sa pag-uusap namin. At sana, tibayan niyo pa ang inyong pagkilala sa Panginoon dahil siya naman talaga ang nagbibigay sa atin ng tagumpay sa buhay. Ako po, si Ate Chat. Si Kuya Richie, kami po ang Pamilyang Handayan. We'll see you next week dito po sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kayo ba ay may mga katanungan at hindi alam kung sinong makakasagot? Tara, magkape tayo at magkwentuhan upang madagdagan ang kaalaman. Dito lang sa Kape, Kwento at Kaalaman. Kasama sina Kuya Richie at Ate Chat. Tuwing Sabado, 2:00 ng hapon, dito sa DZJV 1458, Radio Calabarzon.